In the beginning, God created the heaven and the earth. Mababasa natin sa the book of Genesis chapter 1 verse 1. Nakita ng Diyos na ang katubigan ay madilim, kaya't siya ay nag-isip na yan ngayon ng araw. So, sabi niya, there will be light. Nagkaroon nga ito ng ilaw, kaya tinawag niya ang ilaw na araw. At ang diliman ay tinawag niyang gabi. Sumunod na araw, siya ay gumawa uli ng dagat at ng lupa. Sa pamamagitan lang kanyang mga salita, ito nga ay nagkaroon. Sapagkat ang Diyos ay powerful God. Ika-6 na araw, ginawa niya naman ang tao, isang lalaki at isang babae. At pinangalanan niya itong si Adam ang lalaki at si Eva ang babae. Paggawa ng Diyos sa lalaki, siya ay kumuha ng alikabok ng lupa. Hinulma niya itong tao ayon sa larawan ng Diyos. Hinipan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Nagkaroon ito ng kaluluwa. Ito'y kanyang inilagay sa Garden of Eden. Sa kalaunan ay nakita ng Diyos ang lalaki na malungkot habang siya'y nag-iisa, kaya naisip niya na gagawa siya ngayon ng maging kasama niya. So habang ito'y kanyang pinatulog, kumuha siya ngayon ng isang rib sa lalaki at ito'y kanyang ginawan din ng rib na yon ng lalaki ay hinulmahan niya ngayon ng alabok lupa. Ginawa niya itong babae. Hinipan niya uli sa ilong at nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng kaluluwa. Pinatabi niya ito kay Adam at pagkagising ni Adan ay natuwa si Adan dahil meron na siyang kasama. At yun na nga, maging masaya sila, nabubuhay sa Garden of Eden. At sila ay binigyan ng utos na makain nila ang lahat ng mga pagkain doon. Subalit merong silang pinagbabawal na huwag lamang kainin ang Tree of Life. Ang nangyari ay hindi nila nasunod yon, nasuway nila yon, dahil din sa panunukso ng kaaway na si Satan. Ay mababasa natin sa book of Genesis chapter 2. Nandoon ang paggawa ng Diyos sa lalaki at sa babae. So ang tao ay composed of, una ay ang physical body, pangalawa ay ang spirit and soul. Ang katawan, pag namatay ang tao, ay babalik ito sa lupa sapagkat siya ay ihahatid ngayon sa sementeryo. Doon siya maaagnas, maiiwan ang mga buto-buto. Subalit ang espiritu at kaluluwa ng tao, ito ay babalik doon sa Diyos upang ihatol. Then God will judge according to our deeds sa ginagawa ng tao habang siya'y nabubuhay. Sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, pag ang ating kasalanan ay ating sinasabi sa Diyos, ang Diyos ay tapat at banal na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kalikuan, sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Sa kapag yun ay nagawa ng isang tao na sinabi niya ang kanyang mga nagawang kasalanan, pagkakasala, siya ay hahatulan ng Diyos patungo ang kanyang kaluluwa at espiritu sa paradise.
sa life eternal, sa buhay na walang hanggan. Subalit kapag ito ay, ang tao ay hindi niya nagawang humingi ng tawad sa Diyos habang siya'y nabubuhay, ang hatol doon sa Diyos ay siya ay patungo doon sa tinatawag na lake of fire o sa eternal damnation o sa tinatawag na hell. Kaya nga sinabi doon ay for those who believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun ay ang nakasulat sa Book of John chapter 3 verse 16.